sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Earth Day Milestone. Philippine Ports Authority nakapagtatanim na ng mahigit 20 milyong puno. Topping off ceremony ng Port Town Housing Project isinagawa sa North Harbor. Mga kawani ng Port Management Office Guimaras sumailalim sa surprise drug testing. At mga kandidata ng Miss Universe Philippines bumisita sa Puerto Jimenez, Misamis Occidental. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nakiisa ang Philippine Ports Authority sa pagdiriwang ng Earth Day 2026, bit-bit ang isang makabuluhang tagumpay para sa kalikasan. Mahigit 20 milyong puno at bakawan ang naitanim ng ahensya mula 2020 hanggang 2025. Mula ito sa pagpapatupad ng Administrative Order 14-2020 na nag-oobliga sa lahat ng kontraktor, mga kumukuha ng accreditation at permit na magtanim ng hindi bababa sa 1,000 puno o mangrove seedlings. Sa kabuuan, umabot na sa 20,297,821 ang mga punong naitanim na tumutulong sa carbon absorption, proteksyon ng baybayin at pangangalaga ng biodiversity sa loob at paligid ng mga pantalan. Kasabay nito, higit 1.23 million kilo ng basura ang nakolekta mula sa port operations mula 2016 hanggang 2025. Dagdag pa ang mahigit 286,000 kilo mula sa iba't ibang clean-up drives sa mga pantalan. Dahil sa mga inisyatibang ito, kinilala ang ilang pantalan ng bansa sa ilalim ng Green Port Award System ng APEC Port Service Network, kabilang ang Batangas, Cagayan de Oro, Surigao, General Santos, pati ang Manila International Container Terminal at Manila South Harbor. Ayon kay PPA General Manager Jason Tiago, nananatiling mahalagang haligi ng modernisasyon ng mga pantalan ang sustainability. Samantala, ramdam din ang selebrasyon sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ng aktibidad ng mga Port Management Office. Sa Island Garden City of Samal, nagsagawa ng coastal clean-up ang PMO Davao sa Baywalk ng Barangay Villarica, katuwang ang lokal na pamahalaan at Department of Environment and Natural Resources. Sa Iligan City, nagsagawa ng mangrove planting at coastal clean-up ang PMO Lanao del Norte Iligan sa Mandulog River Esplanade, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakibahagi rin ang TMO Tubod sa mangrove planting sa Barangay Tacob, kung saan umabot sa 1,000 seedlings ang naitanim. Ipinakilala rin ang proyektong Wall of Hope, Plastic with a Purpose, na naglalayong gawing kapaki-pakinabang ang plastic na basura sa pamamagitan ng pagre-repurpose nito para sa port beautification at environmental protection. Nakiisa din ang PMO Misamis Occidental o ZAMIS sa isinagawang mangrove planting activity ng DENR sa baybaying bahagi ng Clarin, Misamis Occidental. Habang sa Maynila, pinangunahan ng PMO NCR North ang Move Green Earth Day Zumba 2026 na pinagsasama ang advokasya para sa kalikasan at kalusugan. Hindi rin nagpahuli ang PMO NCR South sa kanilang Zumba activity upang palakasin ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan habang itinataguyod ang aktibong pamumuhay. Sa mga aktibidad na ito, pinapakita ng PPA na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa masiglang paggalaw ng kalakalan at operasyon ng pantalan, kundi sa pangangalaga sa kalikasan. Jal Manalo para sa PPA TV. Matagumpay na nakibahagi ang Philippine Ports Authority sa isinagawang topping-off ceremony ng Port Town Housing Project sa North Harbor Pier 2 bilang bahagi ng pagpapatuloy ng isang pangunahing proyektong pabahay ng pamahalaan. Ito ay isa sa mga prioridad na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng abot-kaya
at disenteng pabahay para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 35, naglaan ng PPA ng bahagi ng lupa bilang relocation site para sa mga informal settler families. Kasapi ang PPA sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Ayon kay PMO NCR North Port Manager Jenaliza Rebong, bukod sa makikinabang ang mga informal settlers, mabibigyan din ng pagkakataon makabili ng murang bahay ang mga empleyado ng PPA. Akala nung iba is para sa ISF lang. Previously kasi parang konti pa lang yung nakakaalam na may ganitong program dito sa 4BH. Kapag naka-avail ng housing yung ating mga empleyado, mas haba yung time nila makapagpahinga. No? Mas marami ka pang time sa family mo. Layunin ng Port Town Housing Project na makapaghatid ng ligtas, maayos at disenteng tirahan para sa mga benepisyaryo kasabay ng pagpapaunlad ng mga urban na komunidad. Rica Ligista para sa PPA TV. Sumailalim sa drug testing ang humigit kumulang 356 na kawani ng Port Management Office Panay Guimaras bilang bahagi ng pagpapatupad ng isang ligtas at drug-free na workplace. Isinagawa ang aktibidad nitong ika-21 at ika-22 ng Abril 2026, katuwang ang Medicus Medical Center. Layunin nitong tiyakin ang kaligtasan at integridad ng hanay ng mga empleyado sa loob ng pantalan. Isinagawa ang drug testing alinsunod sa PPA Memorandum Order No. 004-2016 na nagtatakda ng mahigpit na pagpapatupad ng drug-free workplace policy sa buong ahensya. Ayon sa pamunuan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng PMO Panay Guimaras na mapanatili ang kalusugan, disiplina at profesionalismo ng kanilang mga kawani sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng ganitong mga hakbang, pinagtitibay ng Philippine Ports Authority ang kanilang paninindigan para sa isang ligtas, maayos at mapagkakatiwalaang serbisyo publiko. Paul Calayag para sa PPA TV. Pumasyal sa iba't ibang tourist destinations sa lalawigan ng Misamis Occidental ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines bilang bahagi ng kanilang provincial tour at preliminary competition. Dumaan ang mga kandidata sa Port of Jimenez bilang bahagi ng kanilang embarkation port patungo sa Sperm Island, isa sa mga dinarayong destinasyon sa lalawigan. Sa kanilang pagdating sa pantalan, taghatid ng assistance ang PMO Misamis Occidental o ZAMIS. Sa pamamagitan naman ng Terminal Management Office ng Jimenez, siniguro ang maayos na daloy ng operasyon at kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng port premises. Mahigpit na pagbabantay naman sa buong paligid ng pantalan ang ipinatupad ng Port Police Division. Naka-standby rin ang Fire Brigade personnel ng PMO upang agarang tumugon sa anumang posibleng emerhensya. Sa pamamagitan ng koordinadong aksyon ng Port Police Officers at PMO personnel, naging maayos, ligtas at matagumpay ang pagdaan ng mga kandidata sa pantalan. Patunay ito na handa ang mga pantalan ng bansa hindi lamang sa operasyon ng transportasyon, kundi maging sa pagsuporta sa turismo at pagpapakita ng ganda ng bawat lalawigan sa buong mundo. Rica Ligista para sa PBA TV.